Good morning, everyone! Again, my name is Michael Sabaceda. In behalf of Alliance in Motion Global, we are the Team Gen X of South Korea from Ames Park of Busan Generations. Okay, so last time, mga kaibigan, na-discuss ko po sa inyo ang health benefits ng mga products ng AIM Global. So this time, ang pag-uusapan naman po natin is sa marketing plan. Paano ba ako kikita dito sa AIM Global? Or rather, sa business na ito. This time, business po yung pag-uusapan natin. In any business, we need a capital. Or yung magiging puhunan mo. Mag-i-start ka rito sa pagbili mo ng ating global package. Which about 7,980 pesos. Okay? Kung titingnan natin ang halagang ito, maaaring ang isipin ng iba, malaking halaga. Doon sa iba, maaaring isipin nila, maliit na halaga. Okay? So, para sa akin, hindi natin madidistinguish kung malaki siya or maliit unless hindi natin alam kung ano yung magiging kapalit. Or rather, yung pinakang return of investment. Okay? So, ano ang magiging kapalit? Pag bumili ka ng ating global package na halagang 7,980 pesos. Unang-una, magkakatanggap ka ng worth of 6,000 pesos na halaga po ng ating product. Anong products yan? C24/7. 5 boxes po yan, or 5 blister. Okay? So dito pa lang, kung iisipin mo, bawi ka na. Bakit? Ang isang C24/7, ang halaga po niyan ay 1,200 pesos. So multiply by 5, it's equal to 6,000 pesos. So halos 1,980 pesos na lang ang remaining mo or yung balance mo. Diba? Saan ngayon mapupunta yung balanse? Isipin mo na lang na para kang bumili sa isang tindahan, natural, yung mismong nagtitinda, meron siyang tutubuin, diba? Imposible namang nagbenta siya, wala siyang tinubo. Parang ganun lang, bumili ka na. Actually, hindi mo pa nga siya may considered na puhunan dahil meron naman siyang kapalit na product. Diba? According nga sa DTI, at least 73% na perang inilabas mo is nakuha mo yung kapalit na produkto. Guys, good news! Can you imagine? More than 80% bumalik sa atin nung bumili tayo ng ating global package. Number 2, magkakaroon tayo ng 25% discount sa lahat ng product na bibilhin po natin. Yan, 25% discount. Yung magiging repeat order po natin. Na po? Dahil ang product po natin is highly consumable. What if halimbawa, di po ba, tayo sa family natin, gumagamit tayo ng mga product, umiinom tayo ng coffee, or rather, nagtitake tayo ng My Choco, no? Maganda yan, lalo sa brain enhancer, and then yung Vida, as, ano natin, refreshment, no? Or complete, Colidus, C24/7, anumang product na ginagamit natin or kinukonsume po natin, at least nakakasave ka ng 25% is napakalaking bagay na. Imagine, ang halaga po ng ating C24/7 is 1,200 pesos. Nabanggit ko na kanina. Pero kung 25% discount ka, 900 pesos mo na lang siya bibilin. What is 300 pesos na na-save mo? Napakalaking bagay, di po ba? At least kung nagko-consume ka at ang family mo, ito po yung halagang nasisave mo, natitipid mo. Okay, so number 3, bibigyan po kayo ng company ng 200,000 pesos. Accidental insurance. Okay? Lahat po tayo, mga kaibigan, hindi po natin masasabi ang aksidente. Dahil minsan, dumarating yan na hindi natin inaakala. Okay? Sabi nga, kailan mo ba malalaman kung magkakaroon ng aksidente sa buhay mo? Minsan, kahit nag-iingat ka. But at least, kung meron kang security na 200,000, ano man ang mangyari, merong makukuha yung family. Actually, may mga cases na ganito. May mga namatay na kaanak, through accident, umiiyak yung family, hindi dahil sa nawalan lang sila ng mahal sa buhay. Ang totoo kung minsan, pambili lang ng ataol, wala. Pampalibing, wala. Imagine, so napakalaki ng cost. Ngayon, ito po makakatulong yan. And then, what if halimbawa hindi naman po ikinamatay yung aksidente? Makaka-receive po yung tao mismo na na-aksidente ng up to 10,000 pesos reimbursement. Ito po.
Kapag halimbawa po na ang aksidente niya is gumastos po siya ng around 10,000 pesos, maki-claim niya po yan. Basta i-submit niya lang po yung requirements. Kung halimbawa naman po ng mga worth of 8,000 pesos, so hanggang doon lang po yung ibibigay ng company. So yung matitira, waiting po yon for the next accident. Pero at least sana po, iwasan po natin na ma-aksidente. Okay? Kasi kapag nagkaroon po tayo ng accession, yung remaining po, tayo na po yung magdaragdag nun. What if 11,000 yung naging gastos mo? Includes po yan kahit yung mga dog bite na po. And then, another 50,000 pesos, kung halimbawa naman po ang cases is assault or unprovoked murder, yung mga tipong hindi sinasadya. Na po. So, covered ka po, makakatanggap ka po, or rather, yung family mo ng 50,000 pesos. Plus 10,000 pesos as your burial assistance. Ano po? Pambili ng mga tinapay, kape-kape. Ano po? So, ayan po yun. And then, number 4. Guys, number 4, magkakaroon po kayo ng one-time free medical check-up. Yan. Free medical check-up. Alam niyo po, napakaganda po ng service nila. Ito po sa medical check-up na binibigay nila. Bakit? Kasi po ito po ay intensive. Ito po, complete physical examination, complete blood count, urinalysis, fecalysis, visual acuity test, dental evaluations. Ito po, and kasama rin yung chest x-ray. Can you imagine? Worth of 2,000 to 3,000 pesos po yung masasave ninyo. Kung kayo po kasi magpapacheck up lang, probably mahina na yung hanggang 3 to 500 pesos. Eh, samahan mo pa ng mga chest x-ray, samahan mo pa ng mga laboratory test. No? So, napakalaki na matitipid nyo. At the same time, malalaman mo talaga yung health condition nyo. Importante po kasi sa atin, nagpapacheck up tayo. Most of the time, ang mga tao ngayon, lalo dyan sa Pilipinas, sa atin, hanggat walang nararamdamang sakit, hindi nagpapacheck up. Alam nyo po, yung sasakyan, kung meron kang sasakyan, sobrang importante po na yung sasakyan, lagi mong na-check up. No po? Actually, di ba, nagkakaroon pa yan minsan ng mga ino-overhaul pa siya or rather nagpapalit siya ng langis. Kasi tinitingnan mo kung nasa magandang kondisyon. What more yung katawan natin na tayo po yung pinakadakilang nilalang sa mundo na may karapatan sa lahat ng bagay tapos tayo yung magkakaroon ng sakit. So kailangan po nating bantayan yung ating kalusugan. Okay? So, number 5, bibigyan tayo ng chance ng company na makakuha po ng ATM. Yan. Sila po yung mag-open account sa atin. Para saan ang ATM? Guys, sabi ko po, ang pinag-uusapan natin is business. Sa isang negosyo, napaka-importante yung conveniente ka para makuha yung iyong profit or yung iyong magiging commission. So, dito sa ATM, additional lang, magdagdag ka lang ng 200 pesos for processing fee, no maintaining balance po siya. No? Ang bangko na ginamit natin dito is BDO. Kung nasa Pilipinas ka. At kung nasa ibang bansa ka naman, international, China Trust po yung ginagamit natin dito. Yan. So, yan po yung gagamitin natin para makuha natin yung ating mga magiging komisyon. Kasi tinatanong ng iba, actually, alam niyo po, may mga kapareho tayong industry kagaya nito, kaya lang cheque, tsaka weekly po nila nakukuha. Medyo masyadong yung panahon na dapat sana na-enjoy na po nila yung commission nila, yung pinagtrabahuhan nila, medyo nadidelay pa kung minsan. Imagine niyo po yung pinaghirapan natin, the following day, makukuha agad po natin yon, no? Dito sa Pilipinas. Daily po ang ating compensation, daily commission po tayo. Pag kumita ka ngayon, makukuha mo rin yan the following day, pag in-encash mo. And then, dito naman sa China Trust, ito po weekly po yung kuhanan po natin. Ano po? Weekly po yung tagal niya kasi nanggagaling pa siya sa Pilipinas, so isa-send dito po sa ibang bansa. Okay? So, kukuha po rin tayo ng ID. Bakit? Ba't kailangan natin ng ID? Additional 200 pesos po. Bukod po yan sa binayaran natin na global package. Eh, bakit kailangan namin ng ID, Michael? Kasi dito po sa ID, ma-recognize na member po kayo. Importante po, hindi naman pwede sabihin, member ako. Alangan naman ganun. Hindi po. Masasabi mong miyembro ka, hindi dahil sa produkto, kundi dahil meron kang ID. At ang ID natin is meron po siyang user number na yun po naka-connect po yun sa ating company para ma-recognize na talagang member ka. Okay? Itong ID na to, gagamitin mo rin to kapag ka nagpa-medical check-up ka. Pinipresent po yan. Ano po? Ako po, nakapag-try po ako na magpa-medical check-up.
Ang gagawin nyo lang kapag magpapamedical check-up kayo, idea lang. Punta kayo ng opisina, i-present nyo po yung ID nyo, katunayang miyembro po kayo. Tapos, bibigyan nila kayo ng parang maliit na certificate na kung saan yun po yung ipipresent ninyo kung saang tie-off clinic natin kayo magpapacheck up. And then number 6, yan. Ipag-o-open po namin kayo ng web page. Alam nyo po, sobrang importante po, no, ng technology sa ganitong negosyo. Since modern na po tayo ngayon, ito po yung tinatawag nating virtual office. Sa karaniwang business, sobrang importante yung meron kang inventory, meron kang monitoring. Di ba, for example, nagtayo ka ng isang sari-sari store. Hindi ba, meron kang record? Lahat, may inventory ka, kung ano yung mga product na meron ka. Kailangan na monitor mo yun, day by day. Dahil, hindi mo alam kung kumikita ka o nalulugi ka na. Di ba? Kailangan na monitor mo lahat yon. Since ito po, nasa cyberspace ka eh. May web page tayo. Na monitor mo siya 24/7. Imagine, ibig sabihin 24 hours a day, 7 days a week na monitor mo yung transaction na nangyayari sa buong grupo mo. Sabi ko kanina, since business po ito, doon mo malalaman kung kumita ka na. Doon mo malalaman kung ano yung mga product na na-consume ng grupo mo, or rather, ano yung mga product na binili mo. Recorded po lahat yun doon. At ang maganda, kung dumating po yung time na gusto mo nang kunin yung naging commission mo, ita-transfer mo lang yon dito sa ATM mo. Ang tawag po doon is encashment. Okay? From doon sa webpage mo, magkakaroon ka doon ng pinakang username at saka password, no? Na ikaw lang may access nun. Na doon mo makikita lahat yung mangyayari sa transaction mo under your organizations, and then transfer mo lang sa ATM mo pag gusto mo lang kunin yung commission. Ganun lang kasimple. Kagaya na sabi ko kanina, medyo dun sa ibang company, na po, ang prosesong ginagawa nila, ikaw yung mismo magdadadap tayo dun sa office para kunin yung cheque. What if ang layo ng place na tinitirhan mo? Diba? For example, kagaya sa amin dito, nandito kami sa Korea, paano namin kukunin yung commission namin? Kung pupunta pa kami ng Pilipinas, hindi mo ba? Mahirap. So dahil meron tayong ATM, in cash, withdraw. Okay? So ganun lang ka-convenient. Pero pag gusto nyo pong ipa-cheque, syempre medyo matagal, at least 1 week. Ito po, nasa sa inyo na po yun. And then, dito po sa number 7, ito po yung talagang nagpa-amaze sa napakaraming tao. Bakit po? Nagbibigay po ang company ng scholarship certificate. Alam niyo po, sobrang importante po ng education. Napakarami pong mga gustong mag-aral ang hindi makapag-aral kasi walang pera. Ano po? Actually po, ang binibigay ng company natin is 25 up to 100% discount sa tuition fee. Sobrang importante po, no? Na isang bata is nakatapos mag-aral. Napakalaking factor po kasi na nakapagtapos ka mag-aral. Kaya lang, ang naging hindrances nga po is yung pong pampaaral. Pero dahil nga po meron tayong ganitong klase ng program na once na bumili ka ng ating global package, which is 7,980 pesos, magkakaroon po kayo ng scholarship certificate. Paano po yan gamitin? At ano po yung mga karaniwang tanong pag nagkaroon ka niyan? Unang-una po nakataya tayo sa almost 400 schools and universities nationwide po, sa buong Pilipinas. Actually, Singapore, meron na po tayo. Ano po? So, ang maganda po rito, sa lahat ng mga tie-up schools po natin, ipipresent lang po natin, upon enrollment, ipipresent lang po natin yung certificate na nakuha po natin. Sabi ko kanina, pumili ka na, 25 up to 100% discount. For example, meron tayong mga branches ng AMA, or ACLC, STI, Interface, Access, Informatics, yan, 50% na binibigay po natin dyan. No? So, napakarami pang iba. Datamex, 100%. So, mamili po kayo. Mamimili rin kayo ng mga courses. Hindi naman po, most of the time, puro mga computer courses, pero meron din tayong mga HRM, no? Meron tayong mga ganong courses. Iba't iba rin, mamimili lang po kayo. Ang maganda po rito, wala po siyang entrance exam. Di ba, alam naman natin kapag ka po scholar, kailangan mag-take ng entrance exam. At isa pa, once na pumasok ka na, napaka-importante rin na ma-maintain mo yung
high grades na ibinibigay sa'yo. Requirements mo yon. Dahil pag hindi mo na-maintain yun, pwede kang matanggal sa school. What if wala kang pambayad ng tuition, di ba? Pero dahil sa ganda po nitong ating scholarship program na binibigay, hindi po kailangan mag-maintain ng grades ng isang estudyante. Ito po, ang totoo po, alam nyo, kahit 3, or rather 75% ang grades mo, still scholar ka pa rin. Hindi po namin sa ibinababa ang pagtatrato sa edukasyon. Usually kasi parang nagiging ganun ang interpretasyon ng iba. Hindi po yon. Ang totoo po, ang hangad po ng company is makatulong dun sa mga may hindi kaya. Granted na may mga bata, may mga estudyante na kaya talaga nila maging scholar kasi matalino sila. Eh what if unfair naman dun sa iba kung halimbawa po na nakachamba lang sila tapos hindi naman nila ma-maintain yung high grades, so matatanggal po sila sa school. Ang reason nga kasi is mahirap po sila. Hindi po nila kayang sustain yung pagbabayad ng tuition fee. Kaya po sa amin, hindi naman sa ito requirements, pero hanggang dito po yung limitations na ibinibigay ng ating scholarship program para makapagpatuloy sa pag-aaral ng isang mag-aaral or another, ang isang estudyante. Di po ba? At ang maganda po rito, bukod po dyan, magkakaroon na po kayo ng kit. Ano naman yung kit? Nandyan po yung mga profile ng company. No? Mamomonitor nyo po doon kung ano po yung mga nangyari na sa company, mga event na mapag-aaralan nyo siya. Na doon na magsisimula yung inyong business. Imagine guys, yun po yung kapalit ng 7,980 pesos mo. Hindi po ba? Alam nyo po, kung iisipin, sobrang, as in, sobra-sobra po yung kapalit. Di ba? Na kung ito lang ang titingnan mong halaga, maaaring sabihin mo, baka gastos lang yan. Siguro kung gastos, mahal. Pero kung ang kapalit ganito, meron kang product worth of 6,000. Discounted ka sa mga product na bibilin mo, yung mga makonsume mo. No? May insurance ka. Medical check-up. And then yung rights mo para magkaroon ng ATM na walang maintaining balance. And then magkakaroon ka pa ng scholarship program, sariling web page na ikaw may access. And then, gagawin mo na yung business. Di po ba? Ano po yung magiging part natin sa company? Alam nyo, sa karaniwang negosyo, kung magtatayo ka ng karaniwang negosyo, kailangan unang-una yung malaking kapital. Pangalawa, syempre, ano yung idea ng negosyong itatayo mo para malaman mo rin yung kung hanggang magkano ang kailangan mong ihandang pera. Di po ba? Kagaya po sa sitwasyon ko. Kami po, nandito sa Korea. Alam niyo po, bago po ako nagpunta ng Korea, hindi ko po ikahihiyang sabihin sa inyo, 7 years ago, almost 7 years ago, magsa 7 years na po ako rito, 136,000 pesos po ang ginastos ko para lang makarating sa Korea. Includes na po dun yung placement fee. Kung iisipin nyo po, saan ko kukunin yung halagang yon? Di ba ba? Pero hindi po yun ang naging kaisipan ko. Hindi ko po inisip na ang laki ng perang ilalabas ko. Alam niyo po, ang pananaw ko, magkano na lang ang susweldohin ko pag nakarating ako ng abroad, ng Korea. What is 136,000? Imagine. So, ang tinitingnan ko is yung return of investment. Yung magiging kapalit ng perang ilalabas ko. This time, mga kaibigan ko, ba't ko sinabi yun? Ito rin po yun eh. Kailangan, kita nyo, ano yung magiging kapalit ng pera nyo. Kasi minsan, parang iniisip natin, baka lugi ako. Maling kaisipan po yun. Negatibo po yun. Kung ganun po yung isipan natin, hindi po talaga natin makikita kung ano po yung mangyayari. Kasi never naman natin tinry. Di po ba? So, sabi ko kanina, negosyo po yung gagawin natin. Ito lang po, ipinakita ko po sa inyo, saan mapupunta yung binayaran ninyo. Ito po. Actually po, para sa akin, mag-start pa lang talaga rito ang negosyo mo, kasi hindi naman po lahat ng gumawa nito, or nag-start dito, dinisign nila sa negosyo. Dahil po yung ibang mga tao, ang gusto lang po nila is gumamit po ng produkto. Okay? So, nasa sa inyo po yan kung ano po designation ninyo. Kung gusto niyo po gumamit lang ng product, or gusto niyo po gamitin lang yung scholarship program po natin. Alam ko nga, Somewhere in Pampanga, ang pinakang-attractive sa kanila, ang na-attract po sila dun sa scholarship program kasi 100% yung ano nila, yung tuition fee. Siyempre, napakalaki save sa isang magulang. Kasi kung halimbawa, ang tuition fee mo, let's say 20,000 tuition fee mo, ilang semester meron sa isang taon? 2. So, sa isang taon pa lang, magkano na save mo? 40,000. Eh, kung 2 years yung course ng bata, magkano na save mo? Imagine 80,000. Yung kamay ng Panginoon mo kukunin yan.
Diba? Sobrang laking halaga. Kahit sabihin mo na 50%, napakalaking halaga pa rin ang masisave mo. What is 40,000? Diba? Kasi ang tingnan natin dito, ano yung mga magiging benefits po natin.